Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At nako, heto na nga po. Pagpapaliwanagin na itong si Marco Beta patungkol po sa kanyang sose at salin na hindi po nagtutugma. So pakinggan po natin itong balita at meron po tayong reaksyon. Pagpapaliwanagin ng COMELEC si Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kanyang Statement of Contribution and Expenditure o SOSE noong 2025 elections. Ayon sa COMELEC, hindi tugma ang SOSE at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Marcoleta. May hindi raw tugma sa idiniklarang halaga ng gasto sa kampanya ni Marcoleta. Sa isang panayam, sinabi ng senador na may hindi siya sinamang campaign donation sa kanyang SOSE dahil hiniling umano ng ilan sa kanyang mga donor na wag silang pangalanan. Base sa kanyang SOSE, gumastos ng 139 million pesos sa kampanya si Marcoleta. Mas mataas yan sa net worth niya sa SALN na 51 million pesos. Ayon sa COMELEC, posibleng masampahan ng reklamong perjury ang sinumang maglalagay ng maling impormasyon sa kanilang SOSE. Mga kapatid, Julius Babaw po para sa komprehensibo at Ayan, nako, paano yan, di ba? Kakatapos lang po ng INC rally at ang kanila pong kagustuhan ay transparency. So, paano ito? Ano ang magiging lagay dito ng Iglesia ni Cristo? Mamaya po ipe-play natin ang balita diyan. Pero, 'di ba, nakita natin itong si Marco Beta pumunta po kasama ni Amy Marcos sa INC Peace Rally. At nagmukha po talagang kulay politika itong rally na ito dahil nga po hindi naman po masasabing walang politika kung meron po doong Amy Marcos at isang Marco Beta. Kaya po talagang yon para sa atin ay political move po talaga ang ginagawa na iyon ng INC. Kasi kung talagang for peace rally na, for peace lang talaga yan, for peace rally lang, di ba, dapat wala pong politiko na aakyat sa inyong entablado. Kaya lang, meron halatang halata So ngayon, ito, puntahan natin to. Itong interview. Para magkaroon naman ng... Ito nga si Sir George. Para po ating mas maliwanagan itong kanya mga pahayag patungkol po dito sa issue na ito na pagpapaliwanagin po itong si Marco Beta ng COMELEC. Ito play po natin. Magkaroon naman ng magkaroon din ng venue ang ating butihing senador makapagpaliwanag. Syempre, napakahirap kasi sa social media kasama na rin ng COMELEC kung ano lumalabas na sinasabi, baka akala hindi kami umaaksyon. So, para po magkaroon din ng venue, ang lahat makapagpaliwanag at the same time, ang COMELEC din, matingnan natin talaga yung mga dokumento, mag-i-issue rin kami ng show cause order. Kasama na rin yan doon sa ini-issue namin show cause order sa iba. So, marapat din, nagagawin din namin ito upang hinga namin siya ng paliwanag. Total naman, yung SALN ay naging public na dahil nilabas na rin po naman ng mga senador natin. And at the same time, meron kaming copy ng SOSE. Technically talaga, hindi naman para mag-moto proprio ang COMELEC. Kung kaya nga lamang, para lang din sa katiwasayan ng lahat at saka para magkaroon ng complete transparency and accountability, gagawin po namin yon. At asahan niyo po sa mga susunod na araw, may issue na po natin yung show cause order na yan. Kasi una, siya rin naman po ay nakapagpaliwanag din, may paniliwanag siyang kadahilanan kung bakit sinasabing hindi niya nailagay. Ang sa amin, tinignan din naman namin at nakita nga namin na yung amount na minention na nagastos, ay yun talaga yung nagastos. As kung saan nanggaling o paano yung pinanggalingan nung nagastos na amount na yun, yun ang ating gusto rin malaman. Kasi naman, siyempre, nakalagay din kasi sa Omnibus Election Code, sa Section 99, na dapat talaga yung mga kandidato, yung kanilang ginastos, tinanggap, ay naire-report din sa atin. Lalo na yung mga binigay o ginastos sa panahon ng campaign period. Kung hindi naman sa hindi dineclare, pero dineclare actually, pero ang sinasabi ay nung iba ay hindi daw tumutugma yung amount na yon doon sa nakadeklara sa kanyang SALN. So kung ang SALN daw ay ganito, bakit hindi tumutugma yung nagastos
sa SALN niya. So, maganda rin magkaroon ng paliwanag kasi siyempre ang COMELEC para lang ipakita natin sa lahat na kami naman ay fair to everybody at kung may mga ganyang klase na alingas-ngas, kontrobersiya, maganda na malaman din natin. Hindi, ang kalimitan namang kaso kapag ka ikaw ay hindi nagsabi ng katotohanan sa iyong sose, perjury. Dahil siyempre pinanumpaan yan. At the same time, violation yan ng SOSE law. Ayun. So, sana nga po talaga ay maparusahan itong si Marcobeta sa kanyang ginawa na pagsisinungaling sa kanyang sose. Kasi nga po, hindi mo pwedeng protektahan ang iyong mga donations o yung mga donor na nagbigay ng pera sa'yo para sa pangangampanya. Paano kung mga diskaya nagbigay dyan? Diba? Oh. Tapos hindi nilagay ni Marcobeta. Di para tayong mga timang na nanguhula kung bakit ganun ang ginagawa nitong si Marcobeta na todo ang pagtatanggol sa mga diskaya, yun pala nakatanggap siya, di ba? So mainam po na dapat naging transparent etong si Marcobeta sa kanyang SALN at sa kanyang SOSE. Sa SALN, okay yata yun kasi kung talagang 51M lang ang kanyang kaperahan. Pero dito, sa SOSE, di ba ang panawagan ng kanyang simbahan, Iglesia ni Cristo ay transparency. Tapos siya mismo ay hindi po nagpapakita ng pagiging transparent. So anong katarantaduhan yan? So ito po ang naman, ang pahayag po ng INC patungkol po diyan sa issue nitong nakaraan na mga rally nila sa Luneta. Magandang hapon po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Mayroon akong nais basahin na statement sa mga nanonood sa atin ngayon. Sige po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo hinggil sa pagwawakas ng Rally for Transparency and a Better Democracy. Sa isang pahayag na inilabas noong Nobyembre 13, 2025, sinabi ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa ito ng 3 araw na rally upang bigyang diin ang panawagan ng publiko para sa isang wasto at transparent na investigasyon kaugnay ng mga anomalous flood control project sa Pilipinas. Dahil sa bilis at lawak ng media coverage kapwa lokal at international na nalikha ng naturang rally, hindi na kinailangang abutin pa ng 3 araw upang makamit ang layunin na iparating ang mensahe na kami ay nananawagan para sa justice, accountability, transparency at peace. Nagpapasalamat kami sa aming mga kaibigan mula sa media, sa local man o international na nag-cover ng event at nagpalaganap ng mensahe ng rally. Ayun na. Ando na po yung word ng panawagan po ng Iglesia ni Cristo. Lokal at international na nalikha ng naturang rally. Hindi na kinailangang abutin pa ng 3 araw upang makamit ang layunin na iparating ang mensahe na kami ay nananawagan para sa justice, accountability, transparency at peace. Nako, ayan na. Marcobeta, di mo ba naririnig tong panawagan ng inyong tagapagsalita, si Mr. Edwin Zabala? Transparency, accountability. Aba, parang wala sa iyo yan, Marcobeta. Abay, dapat nyo pong kastiguhin itong inyong kapatid sa simbahan na bukod sa hindi po naging tapat sa kanyang sose, talaga naghahamon pa po ito ng kung meron daw po bang batas na magsasabi na bawal pong ilihim kung sino ang nag-donate sa kanya. Di ba napakadelikado po nito. Alam nyo sa totoo lang kapag ito pong si Marcobeta ay hindi po naparusahan dito sa ginawa niyang kabugukan na ito, ay posible po na makita natin to in the near future sa mga darating na eleksyon na ang isa pong kandidato na meron lamang SALN na 20 million pero gagastos ng nasa 100 million pesos, magiging normal na lang yung ganyan.
Diba? Dapat po magkaroon ng investigasyon dito. Dapat po ay mapagbayad itong si Marco Beta kung meron talaga siyang na labag na kasalanan. Dahil mismong simbahan na po ni Marco Beta ang nananawagan sa kanya ng transparency at accountability. Hindi po natin pwedeng iligtas si Marco Beta dito. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang pinapanawagan lamang nitong si Mr. Edwil ay ang simula sa Pangulo, sa mga DPWH employees, hindi po pwede dahil kailangan po sa buong gobyerno ay transparency at accountability ang mananaig para ipakita na patas po sila sa kanilang pagiging public servant at sa pagseserbisyo sa taong bayan. Walang bahid ng kahit anumang kasinungalingan, walang bahid ng kahit anumang pagtatakipan, at wala man lang kahit anong bahid ng mga paglilihim sa ating mga kababayan. Hindi po magandang practice itong ginawa ni Marco Beta. Kaya nga po sana ay meron po meron po talaga makaisip na etong si Marco Beta ay pagbayarin sa kanyang katarantaduhan na ginawa sa mali at hindi po makatarungan na sose na kanyang pinasa sa ating COMELEC. At yan po ay meron pong kasong perjury. Napakasimple lang, perjury. Etong perjury po ay kailangan lamang na ikaw hindi magsinungaling. 'Di ba? Dapat tapat ka sa iyong mga sasabihin. Kapag ikaw ay under oath, kapag ikaw ay nanumpa na totoo at pawang katotohanan lamang ang mga nakatala sa iyong mga ipapasa na data o public document sa gobyerno. Kaya po abangan natin to kasi kailangan po natin tong bantayan kasi kapag po hindi naparusahan talaga si Marco Beta, kahit ako, kakandidato ako sa susunod na eleksyon, sasabihin ko, ang sal-end ko lang 10 piso pero ang gagastusin ko 100. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.